Naku, ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa neck lumps. At para po sa paunang impormasyon, panoorin po natin ito. Maraming namamatay sa buong mundo dahil sa iba't ibang uri ng cancer. Tulad ng sakit na non-Hodgkin's lymphoma, isang sakit na nabubuo sa bahagi ng ating lymphatic system na parte ng immune system ng isang tao. Karaniwang sintomas nito ay ang pagkakaroon ng namamagang lymph node o kulani sa leeg, kilikili at singit. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa mahigit 500,000 ang mayroong non-Hodgkin's lymphoma at nasa mahigit 200,000 na ang mga namatay dahil sa sakit na ito noong taong 2020. At inaasahang maaaring tumaas pa ang kaso ng non-Hodgkin's lymphoma pagdating ng taong 2040. At para po sa mga karagdagang detalye tungkol sa neck lumps, today we invited an esteemed guest who will shed light in a particularly sensitive issue about neck lumps. To have a better understanding about the possible causes of this common yet often perplexing health concern, I'm delighted to introduce to you mga kasangbahay Dr. Arsenio Claro Cabungcal, an ENT from Makati Medical Center. Good morning, Doc Arch, and welcome to Dr. Zon TV. Good morning, magandang umaga mga kasangbahay. Yeah, thank you, Doc, and thank you for giving us your time. No? Ang dami tayong matutulungan po sa episode na ito. At syempre, Doc, para po mas maintindihan ng ating mga viewers, kindly explain, pag ba sinabi na may neck lump, what exactly does it mean? Well, neck lump, bukol sa leeg, anything na lahat yan, from sa gilid, gitna, at kabilang gilid, from chin up to dito sa may clavicle natin. Yan po yung neck area. Clavicle yung collarbone natin, di ba? Collarbone, opo. Okay. Yung mga gusto ng mga tao, kita nila collarbone. Yung pag pumapayat kasi yan na nakikita, di ba? So hanggang dito, lahat yan, gilid, harap, bukol, anything na may makapaka yung parang holen o bumalobo dyan, pwedeng so neck lump. Whether maliit, malaki, ano pa rin yun? Yes. Okay. And, okay, so yun ang nakikita po. Meron po bang ibang mga nakikita pang senyales dyan? Or may mga simptomas po ba na kaakibat pag merong mga ganyang bukol na nakikita sa leeg? Meron din po, kasi nasa leeg natin, nandiyan yung lalamunan natin, na paggawa ng boses, no? Pwede ka mapaus kung may bukol ka rin doon sa loob. Nandiyan din yung daluyan ng pagkain, esophagus, pwede ka rin magkabukol doon sa loob doon. At syempre, thyroid, mga kulani sa leg, yan yung mga pwede magkaroon ng bukol dito sa leg. So basically, pag nakakita ka na hindi mo pa alam kung ano exactly yung problema. So kaya kailangan ng doktor para at least mas ma-diagnose ng tama. Correct. Okay, and usually ano po yung most common ba na cause ng bukol dito sa leeg? Ang most common kung acute lang o panandalian pa lang nangyayari is infection, mga kulani sa leeg. No? Masakit, may trangkaso ka, may ubo ka, may sipon, may kulani ka dyan. Masakit siya. Maliliit lang. Doon naman sa parte na hindi masakit, na pinaka-common, usually galing sa thyroid yan dito. Goiter, yun yung pinakamadalas. Sa gitna, okay. Okay. Nasa gitna. Kanina kasi nung minention nyo na syempre maraming mga structures dyan, may yung daluyan ng hangin, yung paggawa ng boses, yung pag naglulunok tayo, yung daanan ng pagkain. So okay, so nagdepende yung magiging senyales kung or simptomas ng pasyente, kung ganong kalaki, kung ano yung naapektuhan na structures. Correct. Okay. And how about, Doc, yung mga bukol po na sanhi po dun sa, pwede rin ba yun yung sa mga salivary glands, sa mga laway? Nakakakos din po ba yan? Pwede rin po kasi may mga gawaan tayong laway dito sa ulo eh. Parotid gland yun na sa gilid, submandibular gland dito sa ilalim. So pag dito ito yung nagkaroon ng infection, pwede lumaki rin siya. O minsan nababarahan yung daluyan ng laway, hindi makalabas yung laway sa bibig, lumolobo o lumalaki yung salivary gland dito. Nakikita natin as bukol dito sa leeg. I see, and usually, bakit po lumolobo? I mean, ano po yung mga common causes? Bakit po nagkakaproblema dito sa salivary glands? Ang pinaka-common is sialoadenitis or pamamaga o infection ng salivary glands. Kaya lumalaki dito. Siyempre, may mga iba beyond that. Pwede maging benign na bukol, hindi delikado, pero bukol, pwede naman cancer din siya, na kailangan natin i-address, imbestigahan at asikasuhin para maggamot. I see, pero meron din mga instances na pwedeng namamana or bihira. Kung cancer, usually may component siya na genetic na mamana. For the benign ones, hindi pwede rin naman. Pero kung infection, syempre nahahawa yun, hindi na mamana. Opo. Yeah, pero may mga risk factors pa bakit nagkakaroon din ng neck lumps. So yung tinatanong mo kung ano yung mga pwedeng risk factors ng nagiging bukol sa leeg is mga metastatic cancer sa leeg na nanggagaling sa
mga bukol, cancer sa ilong, sa bibig, lalamunan. At ang kadalasang sanhi nito ay ang paninigarilyo. I see. Dok, alam ko very basic, pero kasi syempre for the benefit of our viewers, lagi kasi di ba, ito talaga common, marami tayong kulani dyan. Gano'n nga ka-importante ang kulani? Bakit pagka yan ay lumalaki, dapat medyo naaalarma din tayo? Or ba't parang there's something na abnormal, okay? Kung bakit dapat very keen tayo pag nakita natin may paglaki po. Ang purpose kasi ng kulani natin, para siyang pangsala or sieve. So kung may infection ka sa ilong, lalamunan, may ubo, sipon ka, o tinatawag natin upper respiratory tract infection, mapapansin mo biglang may masakit ditong kulani ka nararamdaman kasi sinasala niya rin yung mga infeksyon. Ngayon kung same way, kapag may cancer ka naman sa ulo o lalamunan, kumakalat yan sa mga kulani, no? Sinasala din ng mga kulani yung Tinatry cancer. muna niya, sinusubukan pigilang kumalat no? Pero sa pagsalon niya nun, tumutubo yung cancer dun sa kulani. Sa kanya. Okay. Okay, so in the event na malignant pala o yung pagkalat, iba ba itsura ng bukol dito kumpara dun sa mga regular na na-mention nyo kanina? Of course, yung sa thyroid sa gitna, at yung mga iba pa pong na-mention nyo na sanhi ng neck lump. Well, kung infection related, masakit yung mga kulani. Kung cancer siya o benign, hindi ganun kasakit yung mga bukol sa leeg. So, mas worried kami in terms of treatment kapag hindi masakit. Kasi kung masakit siya, tapos panandalian pa lang, past 2-3 days lang, may kaakibat na ubo, sipon, usually viral or bacterial ang sanhi. Infection lang. O infection lang. Pero kung matagal na, buwan na, tapos andyan pa rin yung mga bukol, hindi nawawala, hindi masakit, yan ang mas gusto namin imbestigahan kasi kailangan maagapan. Kasi nagagamot basta maagapan ang paggagamot. I see, but how discomforting can a neck lump be? Siyempre, kung viral or infection tapos masakit, siyempre, yung discomfort niya is the pain. For those naman na malignant, na progressively enlarging o lumalaki, the discomfort comes from the pressure sensation ng paglaki niya. At saka siyempre, pagdami, pagkalat ng mga bukol. I see. But the moment na mapansin ng isang pasyente or ng kaanak na parang merong bukol, I mean, gano'ng kalaki na dapat very alarming na dapat magpunta na sa katulad nyo na isang head and neck surgeon? Actually, maganda yung tanong mo, no? Kasi kadalasan, nakikita nila pag nagsiselfie sila, makikita na, teka lang, parang hindi pantay yung leeg ko, Yeah. no? O kung di ka, may nagpipicture sila, family picture, biglang mababanggit mo, parang may bukol ka sa leeg, Kadalasan, mga goiter naman yun, thyroid. So, kailangan ma-address mo pa rin siya kaagad, maimbestigahan. Kasi, kagaya ng sinabi ko, the earlier the detection, the earlier the treatment, the better the outcomes. Oh, okay. Ito pa ulit-ulit natin sinasabi yan dito sa Doctors on TV, Doc Archie, no? Yung early diagnosis would mean early management, and then, of course, mas maganda yung prognosis and nape-prevent pa yung mga possible complications, okay? And so again, this is applicable here po pagka nagkaroon ng neck lump, okay? And Doc, pagka kunyari dumating sa'yo yung isang pasyente, may neck lump, may idea ka na kagad ba? I mean, because may mas common ba na mga neck lump, may idea ka na kung most likely ito to, kahit wala pang sinabi. Yes. Pag naglalakad sa clinic pa, lakad pa lang, sakita mo meron dito sa gitna na na bukol, medyo may idea ka na goiter yan. But you really have to investigate kasi hindi lang naman lahat yan goiter na benign. But chances are lang dahil mas common. Yes, goiter na benign. Pero syempre, you have to investigate further kasi baka mamaya thyroid cancer pala siya. Then you have to address that in a different way. Okay, and then can you share some stories pa pag nakakita ka what kind of ano yung worst na neck lump na nakita nyo so far sa one of your cases? Worst, bigger than the head ng patient. Oh. Mas malaki doon sa buhok. Ano yung first consult niya? I mean, not necessarily sa'yo, pero hindi pa siya kagad nakapagpakonsulta sa iba. In some government centers kasi where we work, no, of course we get patients from far-flung areas who do not have that access to healthcare. Yeah. So it takes them so long to get to the hospital, no? So these patients, when they get to see the doctor in the hospital, if they do get to see the doctor in the hospital, ang lalaki na ng bukol nila. I see. So it's challenging to treat them, but as much as possible, syempre, pipilitin natin magamot yung mga kababayan na kasang bahay natin. Sabi mo nga. But that particular patient that you mentioned, whose neck lump was even bigger than his head, anong naging findings doon? Thyroid. May mga thyroid kami ganun kalalaki. see. Minsan, nakukuha namin, may thyroid pa rin. Okay, so talagang may variety may of cases. Parotid, benign mixed tumor of the parotid sa ganyang kalaki.
Oh, so it's just sad na ibig sabihin yung accessibility sa health care. It's getting better, but Still we meron still pa rin. want it to become better. I see. And pagka ganong klase ng cases na sobrang laki, does that immediately need parang intervention, na parang surgical intervention right away? We see it as having surgery after some time, but we do not operate at that point in time. Kailangan nyo pa rin kasing gawin ng workup eh. Hindi ka pwedeng sasabak sa gera na hindi mo alam kung anong kalaban mo. So we do initial biopsies. Of course, we work up the patient, the whole body. Hindi naman mapapa-opera ng pasyente na hindi chine-check ang puso bago. Yeah, especially pagka yung age niya, di ba? Yes. About 40. Oo, then we plan out the surgery well kasi the bigger the tumor, the more difficult the surgery. And sometimes we need to plan out the reconstruction kasi pag tinanggal mo yung balat, tanggal lahat, di ba? So, you need to reconstruct. You have to cover the defect afterwards. Ay, parang interesting yung pag-usapan later pag nasa management tayo. Kasi it's not enough na tatanggalin mo lang. Kailangan mo maibalik yung... I mean, of course, para at least yung pasyente would still feel good about himself, di ba? Correct. Our goal is always to treat the patient, but also to improve the outcomes afterwards. Ma-maintain mo or ma-retain mo yung functions ng structures dyan sa area na yan. Sensation, movement ng muscles, mobility ng neck, etc. Yeah, kasi kailangan maka-function normally pa rin. Okay, yung mga structures na na-affect. Yes. Okay, and what if in the event ay cancer pala, malignant, okay, and ang laki-laki pala. I mean, ano yung most common po na malignant cancer dyan sa neck area? Again, in the Philippines, it's still thyroid cancer, no? Sa gitna po. Sa gilid, most common na makikita mo dyan, pwede lymphoma, that's one, no? Bukol sa kulani sa gilid, sa lymph nodes. And then, of course, yung metastatic disease or kalat ng cancer sa dila, lalamunan. Galing na sa iba, papunta doon. Pero mas mahirap kasi pag metastatic eh. Ibig sabihin, basically, yung primary dapat, di ba, Doc, hanapin mo. Ang hanapin. And pagka ganun, lalo na kung kalat na, so alam natin, lalo na depende sa age din ng pasyente. May concept tayo dati na pag kumakalat sa kulani, parang pangit na. No? But with recent technologies in terms of surgical techniques, and tawag namin yung adjuvant treatment, chemo and radiation, better naman yung outcomes even if may kalat na sa leeg yung cancer. No? So, okay. We treat the primary, of course, and then treat the neck nodes also. Oh, that's good news, Doc, diba? Okay, and naku, ang dami na natin na pag-usapan, Doc, but at this time, no? So, babalikan natin yung ating mga susunod na pag-uusapan. Naku, mga kasambahay, dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Dr. Zon TV. Nagbabalik ang Dr. Zon TV. Naku, at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Arsenio Claro Cabungcal, an ENT from Makati Medical Center. Okay, Doc Archie, pabalikan naman natin yung kanina na pag-usapan na natin yung mga causes, tapos yung mga signs and symptoms po, yung mga manifestations po ng mga may neck lump. Okay, now naman pag-usapan natin yung mga diagnostic measures at saka po yung management maya-maya po lamang. So, what are the diagnostic procedures po na ginagawa or nire-request nyo for neck lumps? So usually, again, babalik tayo sa thyroid, goiter, pinakamadalas yan, you know? So ang first line dyan, alamin natin kung benign o malignant, no? Kailangan mo rin tingnan kung yung hormones niya hyperactive o hindi, kung tinatawag natin toxic goiter. Kasi kung ganon, iba nagagamot nun, endocrinologist. Pero ang first line natin is alamin kung benign o malignant siya. So kung benign or malignant, tinutusok yan, fine needle aspiration biopsy. You get a sample, and yung on the cellular level, karayom lang po, outpatient procedure, walang downtime. Titingnan ng pathologist kung yung cells ba benign or malignant. From there, malalaman natin how to treat them afterwards. Of course, ang mga iba pa mga test is ultrasound to see kung anong size sa loob, anong itsura ng bukol dun sa loob, no? And then progressing towards CT scan kung kinakailangan. That gives us a better picture of the bukol inside the neck, no? Yeah. And in certain cases, we progress to an MRI. Okay, so Doc, in the event, okay, so katulad dun sa thyroid yan na sinabi nyo na, okay, so basically, pwede kasi baka mamaya hindi naman pala kayo yung magmamanage, i-refer na sa endocrinologist for hormone treatment. Okay, but in the event na, kailangan pala surgical ang intervention. So, a while ago, na-mention nyo rin kanina na parang, you'll have to prepare the patient first. Hindi po pwedeng ura-urada, right away, o operahan siya. Okay, so, and lalo na kung kunyari, say, yung neck lump niya parang showed
like signs of malignancy. Okay, so paano ang magiging procedure? Ano yung step 1 and then and so on and so forth? May ginagawa kami fine needle aspiration biopsy, di ba? Tinutusok yun, malaman mo. After that, kung malignant siya o hindi. Essentially, kung cancer o hindi. Kung cancer, then we prepare the patient for surgery. No, we talk to the patient kung anong kailangan gawin. Essentially, yung procedure tawag doon thyroidectomy. Tatanggalin mo yung thyroid para nang sa ganun, matanggal yung bukol. Yeah. And afterwards, kung kinakailangan, may additional treatment sila, tawag doon radioactive iodine. No? But essentially, preparing the patient first before the surgery, we don't operate immediately. You have to find out first if it is surgical ang treatment or hindi. No? And also, check mo yung kulani sa leg. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, pag cancer dito, pwedeng kumalat sa kulani sa leg. So, kung may kulani sa leg, then kailangan operahan din yung mga kulani sa leg. Tawag namin doon neck dissection. So, we remove all the lymph node levels sa sinususpetsahan natin na pwedeng pagkalatan ng cancer. Okay, but in the event na ang laki na, Doc, no, paano yung ginagawa? How do you go about restoration nung area para at least maisara nyo? Kasi syempre, sa paglaki ng bukol, nadidistend din ang balat, di ba? So, like, how do you... For thyroids naman, nagdi-distend lang siya. So, essentially, babawasan namin yung balat afterwards kasi nasobrahan yung balat. But for certain cases na thyroid cancer na kinain yung balat, then we also have to remove the skin on top of that thyroid cancer. Then we have to do reconstruction. Ang daming options for reconstruction nowadays. No? May isa tawag na namin microvascular free flap reconstruction. Kumukuha ng balat dito sa thigh, nilalaman, nililipat dito, kinokonekta yung mga tubo, arteries and veins para may blood supply para to cover this. Pwede rin kumuha sa dibdib, tawag namin pectoralis major myocutaneous flap para ilipat dito. O yung mga balat around na iniikot-ikot natin, ina-adjust natin para to cover the defect after. I can just imagine kung gano'ng masyadong mabusisi, no? Very tedious yung procedure, Doc. And usually, pag ganyang klase ng surgery, okay, I mean, how long does it take para matapos yung procedure? Kung maliliit na goiter lang naman, siguro mga 2-3 hours. But for the big procedures na may reconstructions, it takes a whole day, no? So, just to go back for thyroid din kasi, para maintindihan ng mga pasyente, ito yung mga tinatanong sa akin parate. Mawawalan ba ako ng boses? Yan ang number 1. Oo nga. But in reality, may mga makikita kayo na papaos after the surgery. And yan siguro yung mga involved na yung nerves before or intraoperatively nakita kinakain na ng cancer yung nerve. No? So we have to remove the nerve also. Otherwise, mag-iiwan tayo ng cancer cells. And yun yung downside. Talagang affected yung voice. Yeah. Kasi otherwise, iwan mo may voice pasyente pero may cancer cells doon. Eh di, hindi mo nagamot din yung pasyente fully. Yeah. But in general, 90% of the time, the voice usually is preserved naman, di na pa-apektuhan. No? And then, yun, syempre, any surgical procedure can bleed. So, pinapaghandaan pa rin natin yan. We do transfuse if need be. But bihira din naman. Pero nakakakita tayo ng mga patient na talagang, kumbaga, no choice na tulad ng sinabi nyo kanina na kailangan talagang tanggalin yung nerve. Kasi kung affected na siya ng malignant cancer cells, no? So, I mean, di ba may mga kinakabit naman ng mga apparatus just so para makapag-resonate? May mga proskwari na paos. No? May mga voice reconstruction naman kaming ginagawa. Di ba sa cosmetic, nagfi-fillers? Yeah. Pini-fillers din namin minsan yung vocal cords para mag-medialize o pumunta sa gitna para gumanda yung boses. Okay. Or the paralyzed side ng vocal Pero Doc, cords. di ba mga fillers, lalo na yung mga medical grade, usually these are the temporary ones, so you will have to re-inject after some time? Yes, but sometimes they fibrose. So nagka-scar sila. Nag-scar sila and that becomes a permanent one that's already. what we want to happen. But if it doesn't happen, then we do re-inject afterwards. These are outpatient procedures, endoscopic lang. Tapos, kita mo right there. No need to reopen, no need to reopen. No, injection lang din dito. Itong mga kasambahay, no, very interesting itong pinag-uusapan kasi di ba yun yung usual fear ng mga iba, no, na parang pagka nagpa-operate here sa neck po, ang nangyayari baka mawala yung boses, okay, kala kasi nung iba is because during the operation lang, no? Kasi syempre, kung ano yung nakita ng mga doktor sa loob, pag may need po na may mga tanggalin dyan, talagang kailangan, ang lagi namang objective ng mga doktor ay para, ma-save po ang pasyente. After that, usually, pagkatapos ng isang neck surgery, Doc, kalimitan, ano po yung may mga therapy na ginagawa? Usual po na mga nire-recommend nyo? If it's surgery because of metastatic lymph nodes siyempre tinanggal mo sa dila, tatanggalin mo yung part ng dila na may bukol, tanggalin mo yung kulane, no? So, pag cancer yung pinag-uusapan natin, patients need to undergo in most of the time radiation and chemotherapy after. Para essentially lilinisin mo o papatayin mo yung mga natitirang cancer cells. Hindi na bukol level, yun the microscopic level ng cancer. Susunugin mo ng radiation,
bibigyan mo ng chemotherapy para on the chemical side, mapapatay mo yung cancer cells. That way, ma-improve mo yung survival ng pasyente, no? Yeah. Speaking of survival, kamusta yung prognosis po ng mga patients? Okay. Siyempre, babalik tayo dun sa kanina. The earlier you detect it, the smaller the tumor, the lower the stage of the patient, the better the outcomes and prognosis. The higher the stage, the prognosis decreases, no? But because of the procedures that we do now and the adjuvant treatment or yung dagdag na treatment after surgery, like radiation, chemotherapy, and the much newer drugs, yung mga immunotherapy, targeted therapy, mas maganda yung outcomes ng mga even stage 4 cancer patients. So, tandaan nyo na even if stage 4 yung cancer, hindi siya life sentence or sasabihin nyo mamamatay ka na doon sa cancer. Hindi po. Marami po pong options available sa inyo. So the patient can still live normally? We try to, no? They should, no? Live normally, but of course there will be adjustments, no? In terms of how they live, they have to adapt, no? Sometimes kasi pag natanggal yung dila, mag-slurred speech, gano'n. Yeah. And then they go undergo speech therapy, and then nag-i-improve din naman. Pag natanggal yung larynx for laryngeal cancers, neck yun, and then may permanent tracheostomy siya dito, then nire-rehabilitate siya with esophageal speech, yung electrolarynx. So para siyang Darth Vader magsalita. Ganun sila. Parang sasabihin mo, pag naoperahan ka sa leeg, wala ka ng function, maapektuhan ka na. Hindi, rehabilitation is part and parcel of cancer treatment or any surgical treatment for that matter. I see. Okay. So, granting na hindi malignant cancer yung nakuha, okay, ng patient and the other neck lumps, no, for that matter, usually anong magandang follow-up ng pasyente? I mean, ano yung interval? Is it very close? And then for how long gagawin? For benign, yeah. After the surgery, patients would go home a day or two, depende sa klase ng surgery. And then they follow up after 1 week. Tatanggalin namin yung tahi. Of course, that's the time you get your biopsy results and we discuss this with the patients. No? Confirm if it's benign, if it's malignant, or if there will be other treatment needed. If there are none, kung benign, we just monitor lang the swelling na mawawala yung pamamaga, and of course the scar. Pabantayin natin yung scar, baka mamaya biglang pumapangit pala yung scar mo. Then, of course, we will advise scar revision after so many months. Pero in general naman, pag benign, hindi naman kailangan maraming follow-ups. For malignant cases, after treatment, after surgery, after radiotherapy, chemotherapy, dun pa rin, kasama part and parcel of the treatment of cancer treatment is surveillance, which necessitates regular monthly follow-up for the first 6 months and then later on, every 2 months, every 3 months, and then habang tumatagal, years, nagiging yearly. Yearly na. But it never stops. Hindi pwedeng sabihin mo, 10 years na ako, hindi na ako mag-follow up, okay na. So it's just a yearly check-up. Sabi ko nga sa pasyente ko, parang anniversary natin yan. Okay. Maganda yan, magaya yan, Doc. Okay. Eto, Doc, no, you mentioned about kanina, sabi mo, syempre, the scars you would have to monitor also, no? I'm just curious, naka-encounter ka na rin ba ng mga, yung keloid formers? Kasi syempre, like ako kasi may na-handle ako ng mga, na burn cases, no? Na parang, of course, naglagay ng mga flaps, so kinuha dito sa thigh, and then, nag-keloid here, and then yung mga nilagay dito sa face, nag-keloid also. So, dito ako pumasok, no, basically. So, kayo naka-encounter. Kasi di ba dito, syempre parang, won't it limit the movement kapag ka-keloid former yung patient? Ang una namin ginagawa is pinaplano namin yung incision para sana hindi maging halata. So, kuwari sa thyroid kami or any neck surgeries, sasabay natin sa neckline yan eh. Yeah. So, para yung scar niya at the end, magmumukha lang siya. Madagdagan namin ng quintas no sa leg, or sasabay siya sa existing necklines. But most of the time, hindi naman malakas mag-keloid ang neck. But if they do happen, then we refer or we ask the help of a dermatologist or a plastic cosmetic physician to take care of the scars if need be. Or we can actually do it and then pinapa-injection na namin steroids. Yeah, triamcinolone. Actually, Doc, na-mention mo yung sa thyroid. Okay nga, good thing nga. Meron din isang patient, if I just may share, no? Here, so, from thyroidectomy siya nagka-scar. So, tama nga, dito talaga sa may neckline. Ang problem, so, syempre, dahil ayaw niya, dahil nagki-keloid nga. So, ang ginawa niya, naglalagay siya lagi ng necklace. So, problem kasi with keloid, di ba? Each time na nagagalaw siya, mas nasa-sense ng body na hindi pa tapos hindi pa completed yung healing. So, lalo siyang nag-heal pa. So, patong ng patong yung collagen tissue. In the event, so basically, ayaw niyang itago. So, you have to decide. So, you would have to sacrifice for a while na tanggalin mo na muna yung necklace,
titiisin mo muna. And then pag nag-flatten out, no need for you to cover it up. Kasi may iba, concern sila sa scar immediately post-op But in reality, syempre mamamaga, may swelling pa after yan, and then nag-change pa siya. And then I think the full scar maturations take at least 6 to 8 months, and then that's the only time that they would advise to revise scars if need be. To wrap up, Doc, okay, so baka you have final words para sa ating mga viewers, so, para with regards to neck lump. Most important thing, yung sinabi ko is, kapag may suspetsa ka na may bukol ka sa leeg, pag kinapa mong ganyan, pag picture mo, may nakita ka sa selfie mo na parang bukol sa leeg, kapain mo. Kapain mo yung parehong leeg. Pag may nakapakang parang hole na maliit, pa-check up mo kaagad. Bakit? Kasi the earlier we detect it, the earlier we assess it, the earlier it gets diagnosed, and the earlier you get your treatments, the better the outcomes. Lalo na, syempre, kung cancer yan. Hindi naman po lahat cancer, ha? Pero kunyari cancer, mas early ma-detect, mas maaga magamot, mas maganda po ang treatment. At nagagamot po yun kung sakasakaling cancer. Kung benign naman siya, tanggalin lang siya, o kung minsan naman, hindi naman kailangan tanggalin, okay lang. Kung viral naman ang assessment or infection, dinaantay lang natin mawala yung kulani or bukol sa tamang after treatment with antibiotics if need be, or kung virus, we just wait it out. I see. Very well said, Doc. Baka may gusto kayong batiin, and you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Kung may nararamdaman kayo sa ulo, leeg, may cancer kayo, may bukol, bisitahin nyo na kami sa Makati Medical Center. Okay, thank you very much again, Dr. Arsenio Claro Cabungcal, an ENT from Makati Medical Center. We hope makasambahay marami po kayong natutunan sa ating talakayan with Doc Archie. Ngayon naman, alamin natin ang mga sanhi ng pagkakaroon ng neck lumps sa mga bata. Para po sa detalye, let's watch this. Karaniwan nating ikinababahalang mga matatanda ang mga nakakapangbukol sa ating katawan. What more, sa ating mga maliliit na anak. But don't worry mga kasangbahay, dahil hindi lahat ng maaari nating makapangbukol sa ating mga anak ay dapat nating ikabahala. Gaya ng mga neck lumps or bukol sa leeg ng mga bata. Bakit nga ba sila nagkakaroon nito at ano ang ating maaaring magawa? So let's start our discussion now. Ang bukol na nakakapa sa leeg ng mga babies and children ay isa sa madalas na nakikita sa klinik at nagdudulot ng worry at pangamba sa mga magulang. Karamihan sa mga bukol sa leeg ay benign or hindi naman gaanong delikado. Subalit, kailangan pa din ng masusing examination mula sa inyong doktor upang makasiguro sa diagnosis at treatment nito. Ang neck mass ay nakikita bilang namamaga na bukol na nakakapa sa leeg ng bata. Ang iba dito ay malaki at ang iba ay maliit. May ibang bukol na nakikita mula pagkapanganak pa lamang at may iba na lumalabas tuwing may respiratory infection or ubo at sipon lamang ang bata. Ang mga common causes ng neck mass or lump sa bata ay una, thyroglossal duct cyst. Ito ang pinaka-common na congenital cause ng neck mass na hindi nakikita until ito ay mamaga or maging infected. Brachial cleft cyst, ito naman yung nangyayari kung hindi maayos ang development sa leeg at collarbone ng bata. Ito ay nakikita sa isang side ng leeg lamang. Dermoid cyst, ito naman ay bukol sa ilalim ng balat. Inflammatory lymphadenitis, ito ay nangyayari kung ang kulani sa leeg at likod ng tenga ng bata ay namamaga dahil sa infection from a virus or bacteria. Other causes ng neck masses in children ay ang sternocleidomastoid muscle tumor of infancy, infection sa salivary glands na nagproproduce ng laway, and other non-cancerous masses. Karaniwan sa signs and symptoms ng pediatric neck mass or lumps ay ang bukol sa leeg at namamaga na mga kulani. Kapag ang iyong anak ay dinala nyo sa doktor, importante na gagawin niya ay ang history at ang physical examination. Your doctor will examine your child at kakapain ang bukol. Titingnan niya kung ang bukol ay gumagalaw, namamaga, namumula, masakit kapag kinakapa, or kung may fluid or nana na lumalabas mula sa bukol. Pwede ring mag-request ang doktor ng mga test upang makumpleto ang diagnosis at matukoy kung ano talaga ang neck mass. Kadalasan, ang neck mass sa bata ay benign or hindi cancerous. Ang cancerous neck mass naman sa bata ay bihirang nakikita. Ngunit ano pa man ang kaso, dapat ay dalhin ang bata sa doktor, lalo na kung may nakita kayong sumusunod na infection signs, mahinang kumain, masakit yung paglunok,
hirap sa paghinga at may maingay na tunog habang humihinga ang bata, nag-iiba ang boses ng bata, mabilis ang paglaki ng bukol, at iba pang unusual na symptoms. Ang treatment ng neck mask sa bata ay depende sa cause ng bukol na ito. Ang benign na bukol ay pwedeng gamutin ng medicines or tanggalin ng surgery. Kung cancerous ang bukol, ang treatment ay pwedeng radiation, chemotherapy, or surgery. Subalit tandaan nyo na ang cancerous na neck mask sa mga bata nga ay hindi naman common. And that's it mga kasangbahay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. And as always, consult your pediatrician for your baby's health. Thank you for watching today's episode. Again, I am Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through Facebook, Dr. Katrina Flor Cruz, YouTube, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in our next episode. We hope mga kasambahay, kayo ay maraming natutunan sa ating episode. Consider this your roadmap to embracing a healthy lifestyle. Kaya't naku, wag muna kayo maglilipat ng channel ha. Magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV. Naku mga kasangbahay, sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa ating programa. Dahil sa pagtutok sa Doctors on TV, ay para na rin kayong nakatutok sa inyong kalusugan. Dahil ang buhay po na masigla ay mas makabuluhan ang naghihintay sa inyo. Laging tandaan sa pag-aalaga ng sarili, nagtataglay tayo ng tunay na yaman. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you mga kasangbahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ang pneumonia ay infection ng baga. Usually, kinokos siya ng mga bacteria, fungal, and viral. Doon, magsisimula na mamaga yung baga. Pupunta yan sa mga air sacs nila. Kaya doon magsa-start na magkakaroon ng pamamaga at infection. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet, of course, BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. At syempre ang ating Kuya Daniel Razon na wala pong sawang sumusuporta sa mga public service. May God always protect you and grant you a healthy life. And syempre, hi kay Iyo and Iya. Hi din kay EJ and kay Doc Alain. And syempre, binabati din natin yung mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. At sa ating pong mga kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang araw at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com
Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.